Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira. Sana masarap ang almusal ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Janice. Isa ako doon sa mga taong hindi talaga naniniwala sa aswang. Not until ako mismo, maranasan kong aswangin sa lugar na ang hanap lang naman naming mag-asawa ay pahinga. Working kaming parehas ng asawa ko. Medyo may edad na din kami nung maging ready kaming pareho na magka-baby. Inuna naming magpakasal at magpundar ng sarili naming bahay, makaipon bago mag-anak. Natupad lahat ng to noong nasa 30s na kami. At kahit na nagbuntis ako, hindi ako huminto sa pagtatrabaho. Every other month, binibigyan namin ang sarili namin ng panahon na huminga. Sa bahay lang kasi ang work namin. So kapag gusto naming magpahinga, pumipili kami ng lugar na malapit sa nature. Mag-aanim na buwan na akong buntis noon nung mangyari itong kwento ko na to. So dumating kami sa resort nang mag-aalauna na. 2 PM pa kasi kami pwedeng pumasok, kaya nag-grocery muna kami ng food namin for a 3-day 2-night stay. Pagdating namin sa room, nagpahinga lang muna kami. Yung asawa ko, nakatulog agad dahil sa pagod sa traffic. Ako nakahiga lang din. Inaantok kasi ako. Pero yung antok na hindi makatulog. Nung hindi talaga ako makatulog, nag-ayos na lang ako ng pinamili namin. Nagmarinate ako ng baboy para sa iihawin namin sa gabi. Tapos, inayos ko naman yung mga gamit namin. Pagkatapos nun, nagpahinga ako sa terrace ng kubo. Nagbabasa lang ako sa Kindle ko habang dinadama yung malamig na hangin. Sa sobrang ganda ng binabasa ko, hindi ko na napansin yung oras at padilim na pala. Tinawag na lang ako ng asawa ko na pumasok na ako sa loob dahil mag-iihaw na daw siya. Nahiga na lang ako sa loob nun nung makita kong may nakasalang na kaming sinaing. Siguro bandang 6:00, may kumatok sa pinto namin. Sinilip ko muna yun saglit sa peephole bago ko pinagbuksan yung isang staff ng resort. May dala siyang mangkok ng kamangyan daw. Hindi ako pamilyar doon, pero mukha siyang kristal o bato na kulay dilaw. Parang buong tawas. Umuusok yun na parang katol. Tinanong ko pa kung para sa lamok ba yun. Pero hindi daw. Pangtaboy daw yun ng bad energy and spirit. Medyo nagka-interest pa nga ako nun, Sir Kira. Kasi madalas na akong makinig nito sa channel nyo. Pampatulog ko talaga yung mga kwento nyo. Kaya ang una ko tuloy natanong kay ate, kung may mga nagpaparamdam ba sa resort nila. Nangiti siya. Tas sabi niya, hindi naman na daw mawawala yung mga ganon dahil nasa bandang gubat sila. Isa din daw yun sa dahilan kung bakit araw-araw tuwing 6:00 nagsisindi sila ng kamangyan. Para daw walang gumambala sa amin. Habang inililibot niya yung hawak niyang kamangyan, napatingin siya sa akin at sa tiyan ko. Sabay sabi niya, "Buntis po pala kayo, ma'am?" Nakangiti akong tumango habang hinihimas ang maliit na umbok sa tiyan ko. Akala ko, nag-worry lang siya sa pagpapausok niya. Kaya sinabihan ko siya agad na okay lang at hindi naman masakit sa ilong ko yung pausok niya. Tapos nun, tumango lang siya at lumabas naman sa terrace. Binati niya ang asawa ko at ipinaalam na iiwan niya yung mangkok ng kamangyan para daw sa terrace. Tapos magdadala pa daw siya ng isa pa.
Para naman daw yon sa may front door namin. At kung maaari daw, ay hayaan lang namin yun na ganon magdamag. Tumango lang kami, pero medyo nag-worry din talaga ako. Kakaiba kasi yung tingin sa akin ni ate paglabas niya. Samantalang hindi naman ganon yung mood niya nung pumasok siya at nag-uusap kami. Pilit kong kinalimutan na lang yon. Pagkatapos lang magluto ng asawa ko, ay nagready na kami para kumain. Sa terrace kami pumwesto nun at nakatapos naman kami ng matiwasay. Hanggang sa umambon ng mga 8 p.m. Pumasok kaming pareho. Naglinis na ako ng sarili ko para makapagpalit na rin ng damit na pantulog. Tapos sumunod naman agad yung asawa ko pagkalabas ko pa lang ng CR. Nakaupo na ako nito sa higaan at pinagpatuloy ko lang yung binabasa ko kanina. Nung biglang may malakas na lumagabog sa bubungan namin. Saktong lumabas na nun yung asawa ko mula sa CR at tinanong ako kung nadinig ko daw ba yung malakas na tunog sa taas. Sabi ko oo. Medyo lumakas nun yung ulan. Kako, baka may nilipad lang na kung ano sa labas tapos tinamaan yung bubong namin. So pinagsawalang bahala namin yon. Pinatay niya na yung ilaw. Yung lamp na lang sa table ko yung naiwang nakabukas. Paghiga niya, parang wala pang minuto, naghilik agad siya. Ang lakas ng hilik niya. Hindi ako makapag-focus sa binabasa ko. Kaya naman ibinaba ko na lang muna sa bedside table ko yung Kindle ko. Tapos umayos na ako ng higa. Hindi ba din ako makatulog nun? Pero nakapikit na ako. Kapag nakapikit pa naman ako, Sir Kira, dinig ko na lahat. Kahit yung paisa-isang tulo sa gripo o kahit pa yung paggalaw ng kamay ng orasan. Nung time na yon, yun yung mga nadidinig ko. Tulo ng gripo mula sa CR at yung kamay ng orasan. Kaya tumayo ako. Pumasok ako sa CR at isinara kong mabuti yung gripo. Tapos nun pinunasan ko pa para siguradong wala nang tutulo. Then buti na lang, abot ko yung orasan doon. Kaya kinuha ko yon at tinanggal yung battery. Tapos saka na ako ulit nahiga. Yung hilik na lang ng asawa ko noon yung nadidinig ko. Pati na yung malakas na hangin sa labas. Maya-maya, napadilat ako ulit. Napatingin ako sa may terrace. Kasi may nadidinig akong kakaibang hampas ng hangin. Hindi naman masyadong magalaw yung mga dahon sa puno. Kaya imposibleng hangin pa rin talaga yon na dala ng mahinang ulan. Di naman nagtagal, nadinig ko na parang bumaba yun sa bubungan namin. Ilang minuto din akong nakiramdam bago ako nakampante. Pero hindi yun nagtagal. Kasi pagpikit ko, nadinig ko na agad yung mahihinang tunog ng tiktik. Napadilat talaga agad ako noon at napaupo. Pumitik agad sa utak ko yung mga napapakinggan ko sa iyo, Sir Kira. Nakakatawa lang na yung mga stories mo agad sa channel mo, yung naalala ko noon. Ginising ko agad yung asawa ko. Tapos nag-type ako sa cellphone na may aswang. Tapos ipinabasa ko sa kanya. Hindi ako naniniwala sa aswang, Sir Kira. Kaya medyo natatawa pa ako nung time na yon. Kasi hindi ko alam sa sarili ko kung ito na ba talaga yon. Maniniwala na ba ako? Totoo ba talaga sila? Hindi pa naman nananakit yung tiyan ko noon. Pero naisip ko na agad noon na magpalit na agad ng damit na kulay itim. Buti na lang at may itim na t-shirt yung asawa ko. Kaya yun yung isinuot ko. Tas yung asawa ko, nakikiramdam. Di ko alam kung naniniwala siya sa aswang o ano. Pero tinanong niya ako kung paano ko raw nasabi. Kako, may dumapo sa bubungan namin bago nawala yung malakas na hampas ng hangin. Ang ginawa niya,
Tumawag siya sa reception. Swerte namang may sumagot agad at sinabi niyang puntahan kami sa unit namin dahil may nadidinig kaming kung ano sa itaas ng bubong namin. Pagbaba nun, naghintay lang kami saglit. Tapos maya-maya lang, nakarinig na kami ng ingay sa labas. Ang dami nilang nagpunta at para silang nagkakagulo doon. Lalabas na nga sana yung asawa ko. Pero pinigilan ko siya nun. Sabi ko, hintayin na namin kumatok yung staff bago lumabas. Nakaabang lang kami sa pinto. Tapos ang nadinig ko na lang nun ay yung tanungan ng mga staff. Wala na ba? Oo, wala na yata. Wala na. Hanggang sa may kumatok na sa pinto namin. Asawa ko ang nagbukas. Sabi nila, okay na daw. Tapos ibinigay sa amin yung itim na kumot. Yun daw muna yung gamitin namin. Binigyan din nila ulit kami ng 2 mangkok ng kamangyan. Ilagay na lang daw namin sa CR yung isa. At yung isa, dun sa may sliding door sa terrace. Sinabihan nila kami na tawagan lang sila kapag meron ulit kaming naramdaman na kakaiba. At wag na daw muna kaming lalabas ng kubo. Basta sila na daw ang bahala. Maniniwala ka talaga nun sa kanila, Sir Kira, kapag nakita mo yung mga mukha nila. Para bang alam na nila yung mga gagawin nila kung bumalik man yon. Hindi na din nila tinukoy sa amin kung ano yung nasa itaas. Pero ako, alam ko na aswang talaga yun. Yun palang nadalhan nila kami ng itim na kumot, confirmation na para sa akin yun. Kinabukasan, pagdala ng staff ng breakfast namin, kinamusta nila ako kung okay lang daw ba ako. Sabi ko okay lang naman at wala na akong naramdamang kakaiba nung gabi. Pero tinanong ko sila kung totoo bang aswang yung kagabi. Nagtinginan pa silang dalawa. Parang ayaw nilang sabihin sa akin. Siguro ayaw lang nilang takutin ako. Pero sobrang curious talaga kasi ako. Tumango si ate. Pero wag ko daw basta-bastang babanggitin yung word na yun. Kasi kahit gaano man sila kalayo, ay madidinig nila ako. Natakot ba ako? Hindi po. Kasi hindi ko naman nakita eh. Pero nag-aalala ako para sa baby ko. Kaya pag uwi namin noon kinabukasan, dumiretso agad ako sa ubi ko. At okay naman siya, Sir Kira. Nailuwal ko naman ng maayos ang anak namin ng asawa ko at magwa 1-year-old na siya ngayon. Ngayon po, ay naniniwala na ako sa aswang. Nung makauwi nga kami noon, nagpabili ako ng kamangyan sa nanay ko. Nabasa ko kasi na bukod sa ayaw doon ng aswang, pampaalis din yun ng negative energy at nakakatulong daw talaga yun pampakalma ng nerves natin. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Napahaba yung kwento ko. Makikiayos na lang po sana kung mahirapan kayong basahin to. Maraming salamat po. Hello, Sir Kira. Isa ako sa mga avid listeners mo. Ubus ko nang pakinggan lahat ng stories mo sa channel. Kaya ngayon, ako naman ang mag-share ng story ko. Call me Nathan na lang po from Valenzuela City. Nangyari po itong kwento ko mga year 2011 kung di po ako nagkakamali. Pumasyal po kami noon ng family ko sa bahay ng sister ng mami ko na taga-probinsya, na si Tita Mona. Di ko na lang po babanggitin yung probinsya nila, Boss Kira. Maganda yung bahay nila Tita Mona. Di kalakihan, pero malawak yung bakuran. Doon kami naglalaro ng mga pinsan ko sa tuwing pumapasyal kami sa kanila.
Meron silang babuyan sa likod bahay. Marami ding alagang manok si Tito Hernan at may ilan din silang alagang kambing at aso. Dahil nga malayo yung pinanggalingan namin at tuwing bakasyon lang naman kami nandun, ay nagsistay kami sa kanila ng mga 2 hanggang 3 araw. Pinakamahaba na siguro yung 1 linggo, pero parang 1 beses lang atang nangyari yon. Nung bakasyon na yon, napaaga yung uwi namin sa Valenzuela dahil may nakakapangilabot na nangyari. Second night na namin yon sa bahay nila. Mga 11 PM na siguro yon. Di ako makatulog dahil init na init ako. Kahit na nakatutok naman sa amin ng mga pinsan ko yung electric fan. May sariling kwarto ang 2 pinsan ko doon at doon kaming 3 natutulog. Sila mama at papa, pati na yung bunso kong kapatid, sa sala lang sila naglalatag. Antok na ako nun, pero hindi talaga ako makatulog. So bumangon ako ng higaan at binuksan ko yung bintana sa kwarto. Kahit paano, malamig naman yung hangin sa labas. Tumanaw ako sa madilim na bakuran habang dinadama yung simoy ng hangin. Nang may makita akong gumalaw malapit sa tangkal ng manok. Inaninag kong mabuti. Di ko kasi mawari kung ano yon. Baka mamaya yung aso lang pala nila. Pero bigla din yung nawala sa dilim. Kaya binaliwala ko na lang. Siguro mga 20 minutes ang nakalipas. Nakita ko na naman ito. Mabilis yung galaw niya. Tas nagulat ako nung bigla yung lumingon sa direksyon ko. Nanlaki yung mga mata ko nun nung matukoy at mabuo ko na siya sa paningin ko. Tao siya, Boss Kira. Taong nakatuwad yun na nakahubot-hubad. Parang may 1 minuto din halos kaming natigilan habang nakatingin lang kami sa isa't isa. Di ko kita yung mukha niya pero alam kong nakaharap siya sa akin. Halos dikit lang sa bintana yung hinihigaan namin sa kwarto. Kaya sinipa-sipa ko yung pinsan ko na malapit sa akin para sana gisingin siya. Nawaglit yung tingin ko doon sa nilalang kasi nilingon ko saglit yung pinsan ko. Di ko kasi siya matamaan. Pagbalik ko ng tingin sa labas, wala na yung nilalang. Hinanap-hanap ko pa sa paligid pero hindi ko na nakita. Sa takot ko, agad ko nang isinara yung bintana. Nagsumiksik ako sa gitna ng 2 at nagtalokbong ng kumot. Kinabukasan, galit na galit yung tito ko. Namatayan daw siya ng 4 na manok. Di niya mawari kung paano. Kasi wala naman daw nag-ingay sa mga alagaan nila nung gabi. Nag-aalangan pa akong magsabi noon nung una. Pero nagulat silang lahat nung ikwento ko yung nakita ko nung gabi habang nanananghalian kami. Galit si Tito Hernan kasi sa ilang taon na daw niyang pag-aalaga ng hayop noon, ay noon pa lang daw yun nangyari. Sabi niya, aswang daw yun o di kaya sigbin. Nababalitaan na nga daw nila yung tungkol doon sa mga kalapit bayan nila. Pero wala naman daw sa lugar nila, kaya hindi sila nangangamba. Yun pa lang daw yung unang beses. Kaya daw ipapaalam niya agad yon sa barangay para maging alerto na ang lahat at hindi na makapamirwisyo pa yung aswang na yon sa lugar nila. Nag-alala sila tito sa kaligtasan ko dahil nga nakita ko yon at nakita rin ako nito. Baka daw balikan ako nung nilalang na yon. Kaya naman nung ding araw na yon ay umuwi na kami ng pamilya ko sa Maynila.
Hello Sir Kira. Ako po si Ira. Kwento ko lang po itong kakaibang nangyayari sa akin tuwing magbubuntis ako. Nito ko lang po ito na-realize after kong manganak 2 months ago. Di ko alam kung pagkakataon pa din ba. Pero noong ipinagbubuntis ko yung mga anak ko, palagi akong pinagpapakitaan o nakakakita ng mga entity. Naipanganak ko na po nitong March yung bunso ko. Bale, 3 na po silang anak ko. Sa buong 9 na buwan kong pagbubuntis kay bunso, ay palaging nagpapakita sa akin ng nakaputing bestidang babae sa hagdan ng bahay namin. Nung una, sa panaginip ko lang siya nakikita, Sir Kira. Palagi siyang nasa hagdan namin. At dahil nga sa panaginip lang siya nagpapakita noon, hindi ko yun masyadong iniisip. Bukod doon, sa panaginip ko, parang normal lang naman sa akin na nandoon siya. Kahit hindi ko siya nakakausap. Para bang sanay na akong nandun siya, kahit pa hindi ko naman talaga siya kilala. Paulit-ulit lang naman yung panaginip ko na yon. Hindi araw-araw, pero madalas. Hanggang sa eto na nga. Nanonood lang kami sa sala noon. Tapos nakita ko sa refleksyon ng TV na may bumababa sa hagdan namin. Yung sofa kasi namin ay katabi lang ng hagdan. Bale, nasa likod siya ng sofa. So kapag nakaharap ka sa TV, patay man o buhay ito, makikita mo doon kung may bumababa o umaakyat ng hagdan. Siyempre, madidinig mo rin na may tunog. Pero nung time na yon, nakita ko lang sa refleksyon ng TV na may pababa, pero walang tunog. So by instinct, napatingala ako para silipin kung sino yung bumaba. Pero wala akong nakita. So tinawag ko si May, kapatid ng asawa ko na nakatira sa amin. Pinatira siya ng asawa ko sa amin para may kasama ko sa bahay, bukod sa 2 kong anak kapag wala yung mister ko. Nung time na yun kasi, siya lang yung posibleng nakita ko sa refleksyon kung sakali. Pagtawag ko sa kanya, sumilip siya mula sa main door. Nandun pala siya sa labas nakatambay. Doon na ako napaisip kung sino ba yung nakita ko. Patagal ng patagal, Sir Kira. Hindi ko na lang napapanaginipan yung babae sa hagdan namin. Kundi nakikita ko na. Sa refleksyon o di kaya sa peripherals ko. Doon lang siya palagi sa hagdan. Natanong ko nga si May minsan kung may nagpaparamdam ba sa kanya sa bahay namin. Tapos doon na siya nag-open sa akin. Sa 2nd floor kasi siya natutulog. Tas kami naman ang asawa ko at yung 2 anak namin sa kwarto sa baba lang. Sabi niya, sa taas daw, madalas may magparamdam sa kanya. Hindi nga daw niya masabi sa akin dahil ayaw naman daw niyang matakot ako, lalo pa at buntis ako nun. Pero madalas daw, may batang palaging tumatakbo sa hallway sa 2nd floor. Batang lalaki daw yun. Nung una pa daw, ang akala niya ay yung panganay ko lang yun. Kakatulog lang daw kasi niya nun. 5:00 na daw siya ng umaga nakaramdam ng antok. Kaya nun pa lang din siya nakatulog. Nung madinig daw niya na may naglalakad sa may hallway. Singit ko na lang din pala, Boss Kira. Nakahoy lang po yung flooring ng 2nd floor namin. Kaya dinig na dinig din sa baba kapag may naglalakad sa taas. So yun na nga. Tumayo daw siya para sana sabihin kay Andong na sa baba na lang ito maglaro. Pero paglabas niya ng kwarto ay wala daw siyang Andong na nakita. At pagtingin niya nga ng orasan, mag-aalas 5 pa lang daw ng umaga nun. Madalas daw kasi umaga na siya nakakatulog, kakabasa ng manga. Parang nasanay na daw yung katawan niya na tuwing mag-aalas 5 na siya dadalawin ng antok.
lagi daw siyang nakakarinig ng mga yabag sa hallway man o sa kabilang kwarto. Akala daw niya nung una, kuya niya lang yon o ako. Pero kada sisilip daw siya sa pinto, ay wala naman daw siyang nakikitang tao. Yun daw ang dahilan kaya madalas talaga siyang magsara ng pinto. Kinakabahan daw siya na baka isang araw, magpakita na sa kanya kung ano man yun. Ang pinaka nakakatakot daw na naranasan niya ay noong 3 years old daw si Andong. Nandoon pa daw kami sa kwarto nun sa taas nung mangyari yun. Tapos siya, nasa loob ng kwarto niya. Nadinig daw niya nun na tawa ng tawa si Andong mula sa kwarto namin. Akala niya ako yung kalaro. Pero pagpasok daw niya ng kwarto namin, si Andong lang yung nandun. Nakita niya na nagsasalita itong mag-isa at nakatingin daw sa isang sulok. Tapos tatawa. Alam mong may ibang kausap daw talaga ito. Pero wala naman siyang nakikita. Itinuloy niya yung pagpasok sa kwarto. Hindi daw kasi niya alam yung gagawin nun. Pero alam niya, kailangan niyang bantayan yung pamangkin niya mula doon sa hindi niya nakikita. Mas na-confirm pa nga daw niya na may kalarong iba si Andong nung parang nakipaghabulan pa ito. Tapos may isang part daw kasi sa foam na biglang lumubog kahit na malayo pa yung pamangkin niya nun sa higaan. Niyaya niya daw agad na bumaba si Andong. Buti na lang daw at sumama sa kanya. Naalala ko din to, Sir Kira. Ikinuwento ko din to kay May. 3 years old din nun si Andong. At buntis naman ako sa second baby ko. Nagsabi ako sa asawa ko na doon na lang kami sa baba magkwarto. Kasi may iba din akong nararamdaman sa kwarto namin na yon. Hindi ko yun sinabi sa asawa ko. Pero madalas ko kasing makita si Andong na may kausap sa loob ng kwarto namin sa taas. Madalas yun mangyari sa gabi at umaga. Akala ko kasi nung una, normal lang sa kanila na magsalita habang naglalarong mag-isa. Kaya hinahayaan ko lang. Pero may isang beses kasi, Sir Kira, nagising ako sa ingay niya. Ang aga-aga pa nun, pero naglalaro na siya. Di kalayuan sa akin. Nung tawagin ko siya, napalingon siya sa akin. Pati na yung isang parang anino sa kaitiman na nasa harap niya ay napatingin din sa akin. Napabangon ako ng mabilis nun. Pero pagtingin ko ulit kay Andong, siya na lang mag-isa ulit ang nandoon. Ilang beses ko siyang tinanong kung sino yun. Pero hindi niya ako sinasagot. Ni hindi niya ako pinapansin. Hinayaan ko pa yon ng mga ilang linggo pa siguro. Pero hindi talaga nawala yung parang palagi siyang may kausap. Ang pinaka naging dahilan kung bakit ginusto kong sa baba na magkwarto ay nung isang gabing pinapatulog ko si Andong. Nakahiga na kami at tinatapik-tapik ko siya para makatulog. Nag-aham din ako nun. Gusto kasi niya yung kinakantahan ko siya kapag pinapatulog ko siya. Habang nag-aham ako, biglang may sumabay sa pagham ko. Sobrang kilabot ko nun. Tumagal pa yung pagham niya ng halos mga 1 minuto hanggang sa nawala na lang din. Hindi ako nakagalaw nun sa pagkakahiga ko. Ipinagdadasal ko na sana dumating na yung asawa ko. Nagtalokbong na lang din ako ng kumot nun. Hindi din nagtagal, nakatulog na lang din ako. Kinabukasan ko na yun sinabi sa asawa ko na lipat na kami ng kwarto sa baba. Last na, Sir Kira. Eto naman nung buntis ako kay Andong. Nakikitira pa kami nito sa bahay ng parents ng asawa ko dahil ipinapaayos pa yung bahay na nakuha namin sa pag-ibig. 8 months na akong buntis nito at naka-leave na ako sa trabaho ko.
Naging maselan kasi noon yung pagbubuntis ko nung mga huling buwan na, kaya maaga akong nag-leave. Nasa bahay lang ako noon at madalas nasa kwarto lang. Pinag-bedrest kasi ako ng OB ko noon. Alas 6 na ng gabi. Nakaidlip ako kakahintay sa asawa ko. Nung magising ako kasi feeling ko may nakatingin sa akin. Naisip ko agad na asawa ko na yon. Pero pagdilat ko, may nakita akong anino sa may kortina ng pinto namin. See-through kasi yung kortina namin noon, Sir Kira. At yung anino ay nasa likod ng kortina. Alam kong sa akin siya nakatingin, kaya natakot ako noon. Hanggang sa mawala na lang din siya doon na parang pula. Sakto naman noon na biglang hinawi ng asawa ko yung kortina at pumasok na siya sa kwarto. Ikinuwento ko agad sa kanya yung nakita ko. Pero sabi lang niya, baka nananaginip lang daw ako. Nung una, pinaniniwalaan ko yung sinasabi niya na baka nga nananaginip lang ako. Pero ilang beses pa kasing naulit yun hanggang sa makapanganak na nga ako. Mabuti na lang at natapos na yung bahay namin. Kaya hindi na din kami nagtagal doon sa bahay ng biyanan ko. Akala ko nga noon, dahil umalis na kami sa bahay nila, ay wala na akong makikita o magpaparamdam sa akin. Pero yun nga, yung mga sumunod na pakita at paramdam sa akin ay nung buntis ako sa pangalawa. At paglabas naman ng pangalawang baby ko, nawala ulit. Tapos bumalik na lang ulit nung dinadala ko na sa sinapupunan ko si Bunso. At neto ngang mailabas ko na si Bunso noong March, ay wala pa ulit nagpakita o nagparamdam sa akin. Para tuloy na-activate yung third eye ko kapag buntis ako. Yung babaeng nakabestidang puti, hindi ko na ulit nakita pa after kong makapanganak. Pero never naman akong nakaramdam ng takot sa kanya. Parang ang gaan nga ng pakiramdam ko sa kanya dahil para siyang nakabantay sa akin. Pero ayun na nga, hindi na siya nagpakita pa ulit sa akin kahit sa panaginip nung makapanganak na ako. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po mabasa ninyo. Napagod akong mag-type sa cellphone ko. Yun lang po, salamat. Hindi ako naniniwala dati sa mga aswang-aswang na yan. Tingin ko kasi, panakot lang siya ng matatanda sa mga bata. O kung totoo man sila, sa mga probi-probinsya lang siguro, sa mga sobrang liblib at masusukal na lugar lang. Yan ang pinaniniwalaan ko, lalo na nga't nasa modern age na tayo ngayon. Hanggang mangyari nga itong ikukwento ko sa inyo. Freelance artist ako at may tinatrabaho kong rush na project nun. Kaya late na gising pa rin ako. Mga 2 AM ata nun. Nakarinig ako ng ngiyaw ng pusa sa may labas ng bintana ko. Yung room na inuupahan ko nasa second floor. Kaya medyo nagtaka pa ako nun. Nung una di ko lang iniintindi. Kasi nga focus ako nun masyado sa ginagawa ko. Napansin ko lang na parang kakaiba yung iyaw niya nung mapasandal ako saglit dahil nangawit na yung leeg at balikat ko. Yung tunog kasi ng iyaw niya yung parang taong nagpapanggap na pusa. So sumilip ako sa bintana. Una silip lang pero wala akong nakita. Kasi madilim. Kaya binuksan ko na yung bintana ko. Saka ko hinanap yung pusa. Bubugawin ko sana. Ang kadikit ng boarding house na to, mga kabahayan din. At mula sa room ko, tanaw ko yung mga bubong-bubong ng kapitbahay. Pero medyo may pagitan naman.
Mga 1 o 2 metro yata. Kaya nagtataka ako, bakit parang ang lapit nung naririnig kong ngayaw ng pusa. Natigilan ako nung may makita nga akong pusa sa bubong ng isang kapitbahay. Siguro pangatlong bahay yun mula sa boarding house. Itim na itim siya na tipong kung hindi mo pakakatitigan o hindi siya gagalaw, hindi mo talaga siya makikita sa dilim. Sinitsitan ko siya para bugawin. Ang sakit kasi sa tenga nung ginagawa niyang pagkaskas sa bubong. Agad naman napalingon yung pusa. Parang hinanap-hanap pa niya kung saan galing yung sitsit bago niya ako nakita. Feeling ko nga noon nagkagulatan pa kami. Parang nagulat siya na nakita ko siya. Ako naman, nagulat ako sa mata niya. Kakaiba kasi. Parang hindi siya ordinaryong mata ng pusa. Parang may pagka mata ng tao na ewan. Basta iba. Mabilis kong kinuha yung initan ng tubig ko para sana isabo yung laman nun sa pusa. Disclaimer lang po. Baka may magalit na mga pussy lover dito. Hindi na po mainit yung tubig nun. Kasi gabi pa yung huling timpla ko ng kape nun. Sure po yan. So balik tayo sa kwento. So sasabuyan ko nga sana ng tubig yung pusa. Kaso pagdungaw ko ulit sa bintana, bigla namang nawala. So inisip ko na lang, baka tumakbo na. So hinayaan ko na. Isinara ko na muna yung bintana ko. At dahil nabasag yung momentum ko at nawala na ako sa focus sa ginagawa ko, lumabas na muna ako para bumili ng kape at burger sa McDo. Malapit lang yun sa amin, mga 5 minutes lang kapag minotor. So edi okay na. Pagbalik ko, nagulat ako na may ambulansya sa kanto ng street namin. Tapos parang may nagkakagulo sa kapitbahay. Habang ipinaparada ko yung motor ko, nakita ko pang lumabas yung rescue team. Buhat yung isang babae na nakastretcher. Buntis po siya at mukhang manganganak na. Pero bago pa ako nakaakyat, narinig ko pa yung usapan ng mga naiwang marites sa labas. Mukhang nakunan daw si ate. Hindi pa naman daw kabuanan tapos tinugo daw. Napatingin tuloy ako sa bahay nila. Binilang ko. 3. Ibig sabihin, sa kanila yung bubong kung saan ko nakita yung itim na pusa kanina. Hindi ko kasi alam no na may buntis pala sa mga kapitbahay ko. Actually, wala nga akong kilala sa kapitbahay ko. Kaya hindi ako makapaniwala na mukhang nakasaksi ako ng pangaaswang ng gabing yon. Grabe yung kilabot ko nung mapagtahi-tahi ko yung mga nangyari at nakita ko. Ewan ko, gusto kong maging rasyonal dahil nga hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Mahilig ako sa mga horror, pero for entertainment lang, palipas oras. Pero para bang ang pagkakataon na rin mismo ang gumawa ng paraan para maniwala ako na totoo nga talaga sila. Good day, Sir Kira. Call me Janela na lang. Share lang din po ako ng story na hanggang ngayon, halos hindi ko pa rin magawang paniwalaan na nangyari to sa mama ko. Single mother po ang mama ko. Kami lang pong dalawa ang magkasama sa buhay ever since. Yun na po yung nakamulatan ko. 2006 po, nung umuwi kami sa Bicol at nakitira sa bahay ng Lola Emmy. Mama po ni Mama. Nung time na yon,
buhay pa po ang lolo ko. Kaya po kami umuwi ng probinsya dahil natanggal po sa trabaho si mama. Nagbawas daw po kasi noon ng mga empleyado yung pinapasukan niya at isa nga siya sa napasama. Bukas palad naman po kaming tinanggap nila lolo kahit na nagka-conflict sila noon. Mas pinili daw po kasi ni mama noon ang tatay ko kaysa sa kanila. Nagtanan sila noon kaya kami napunta sa Maynila. At noon ngang iwan kami ng magaling kong ama, ay pinilit ni mama na panindigan ang desisyon niya. Ilang taon siyang nagsumikap na itaguyod kaming dalawa. Pero matapos nga ang sunod-sunod na dagok sa buhay, ay nagdesisyon siya na umuwi na muna. So dito na nga po tayo sa nangyari kay mama. First time ko lang po noon makapunta sa bahay nila lola. Maganda po doon. Hindi naman siya yung tipong nasa liblib, pero mapuno po doon. Hindi naman siya kalayuan sa bayan. Isang tricycle mo lang, nasa sentro ka na. Malaki po yung bakuran nila. Hindi pa uso dati doon yung bakod-bakod at yung gate. Mga halaman lang po usually yung nagsisilbing bakod nila doon. Sa gitna ng mini garden ni Lola, meron pong malaking puno ng duhat. At sa ilalim nun, mayroong kubo. Madalas po kaming tumambay doon ni mama. Maaliwalas kasi doon. Palaging malamig ang simoy ng hangin, kahit na katanghali ang tapat. Pero nung makakilala ko ng mga bagong kaibigan doon, madalas na akong lumabas. Tuloy, si mama na lang ang natambay doon mag-isa. Minsan kasama niya si Lola, pero mas madalas na siya lang mag-isa. Lalo na po nung namunga na yung duhat na yon. Okay naman ang lahat nung una. Not until may kakaiba na kaming mapansin kay mama. Nung una po, nagkukwento pa sa amin si mama. Pero nung tumagal, hindi na namin siya halos makausap. Isang gabi daw po, tulog na kaming lahat nun. Nagising siya dahil may naririnig siyang tinig ng lalaki na tumatawag sa pangalan niya mula sa labas. Nung unang mga gabi daw, natatakot siya kaya hindi niya pinapansin at pinagbubuksan. Pero habang tumatagal daw, parang nagiging musika na sa pandinig niya yung boses ng lalaki. Sobrang lamig daw at sobrang lambing ng boses. Hanggang sa isang gabi nga ay hindi niya na natiis at pinagbuksan niya na ito. Lumabas siya sa sala at binuksan yung bintana doon. Bumungad daw sa kanya ang isang lalaki na nakasakay sa puting kabayo. Sobrang puti din daw ng lalaki at nakaputi din ito ng kasuotan. Nagpakilala daw ito sa kanya bilang Kilel. Iniba ko na lang po yung pangalan, Boss Kira. Bawal daw po kasing banggitin ang pangalan nito ng paulit-ulit dahil magagabaan ka daw. Ilang beses pong mababanggit ang pangalan niya dito. So back to the story po. Hindi lang daw matandaan ni mama kung ano yung mga pinag-usapan nila noon. Ang naaalala lang niya ay yung pakiramdam niya habang kausap niya si Kilel. Ang gaan-gaan daw ng pakiramdam niya rito. Meron daw itong ibinigay sa kanya na maliit na kahon na may laman na gintong barya. Na nung umaga, kahit anong hanap daw ni mama ay hindi niya makita. Gusto niyang ipakita sana sa amin yon bilang patunay daw na totoo yung ikinukwento niya at hindi pa naginip lang. Pero mula daw nung gabing yon ay hindi na ulit siya dinalaw ni Kilel. Pero lagi niya na daw itong napapanaginipan. Dinala pa nga daw siya nito sa kaharian nila. Sobrang ganda daw doon. Lahat ng nandoon ay puro mga gwapo at magaganda. Parang halos iisa nga daw yung mga mukha nila. Hinahainan daw siya ng napakaraming pagkain at lahat daw ay mukhang masasarap. Merong ipinakain sa kanya na isang prutas na hindi niya kilala. Pero kinain niya daw yon at napakatamis daw nito.
pero may halong konting pait. 3 gabing sunod-sunod na ganun yung nangyayari sa panaginip ni Mama. At palagi niyang ikinakwento sa akin yon. Kinikilig-kilig pa nga kaming pareho nun kapag nagkukwento siya. Kasi ang gwapo nga daw ni Kelel. Ako naman, wala akong ideya na iba na pala yun. Isang araw, buong maghapong tulog si Mama. Ginising ko siya ng umaga, pero hindi siya magising-gising. So hinayaan ko na lang, baka kako puyat. Nung tanghali, si Lola naman ang gumising sa kanya. Pero hindi pa rin siya gumising. Kaya nag-alala na kami noon. Nung gabi na hindi pa rin siya gumigising. Humihinga naman si Mama at parang normal lang talaga na natutulog. Pero ayun nga, hindi siya gumigising. Nagpatawag na ng albularyo si Lola. At ang sabi ng tumingin na albularyo, meron daw nagkagustong engkanto kay Mama. At nandoon daw siya sa mundo ng mga engkanto nung mga oras na yon. Kaya hindi siya magising-gising. Ang ginawa ng albularyo, may iniusal siyang orasyon sa kamay niya. Tapos hinawakan niya noon sa noo si Mama. At sa kabilang kamay ay ang kamay naman ni Lola ang hawak niya. Inutusan niya si Lola na pumikit at tawagin si Mama. Maririnig daw ni Mama ang boses ni Lola sa mundo nila Kelel. Tawagin niya daw si Mama at pauwiin na. Pero nakailang tawag na si Lola ay hindi pa rin nagigising si Mama. Kaya nagpresenta na ako sa albularyo. Alam kong mas pakikinggan ako ni Mama kapag boses ko ang nadinig niya. At hindi naman ako nabigo. Sa pangatlong pagtawag ko kay Mama, gumising na siya. Bigla siyang dumilat at huminga ng malalim. Sabay sabing, tubig. Nahuuhaw daw siya. Kinabukasan nun, kinukumusta ko si Mama. Tinatanong-tanong ko siya kung anong nangyari sa kanya at kung anong napanaginipan niya nun. Pero hindi niya ako masagot. Parang kapag sinusubukan niyang alalahanin o isipin yung panaginip niya, ay bigla na lang siyang matutulala. Palaging ganun. Nagbigay ng proteksyon o pangontra yung albularyo para daw hindi na siya malapitan at gambalain ng engkantong nagkagusto sa kanya. Pero hindi nawala yung pagkatulala ni Mama. Mga 2 o 3 araw po mula nung magising si Mama, napansin namin na lumalaki yung tiyan niya. Naisip ni Lola na baka nagalit yung engkanto kay Mama at pinaparusahan ito. Muling ipinatawag ni Lola yung albularyo at talagang nagulat kaming lahat nun nung sabihin nito na buntis daw si Mama. At anak daw ng engkanto yung ipinagbubuntis niya. Maiyak-iyak nun si Lola. Gusto niyang kontrahin yung pagbubuntis ni Mama. Ilaglag daw o ipaalis yung anak ng engkanto sa sinapupunan ng nanay ko. Pero ang sabi ng albularyo na mas makabubuti kung hindi nila ito gagalawin at hayaang ituloy na lang ni Mama yung pagbubuntis niya hanggang sa makapanganak. Dahil mas ikapapahamak daw ni Mama kapag pinakailaman nila ito. Siguradong magagalit daw ang engkanto at hindi daw namin alam ang pwede nitong gawin sa amin, lalo na kay Mama. Baka daw hindi niya kayaning kontrahin. Nung ika-4 na buwan ng pagbubuntis ni Mama, ang laki na ng tiyan niya. 4 months pa lang pero parang kabuwanan niya na. Mas napapadalas na rin daw nun yung pagpapakita sa kanya ni Kelel. Gabi po yun. Natutulog na kaming lahat. Di namin naramdaman na bumangon si Mama. Mabuti na lang nagising ako noon kasi nasi-CR ako. Yung CR po nila Lola nasa labas, nakahiwalay sa bahay. So lumabas ako para mag-CR
Pagbukas ko pa lang ng pinto sa kusina, napansin ko na agad yung kulay dilaw na liwanag. Parang ilaw ng gasera. Paglabas ko, nilingon ko agad yung pinanggagalingan ng liwanag. At nakita ko si Mama. Nasa tapat siya ng malaking puno ng duhat. Nakalutang siya nun at pinalilibutan ng napakaraming alitaptap. Natulala ako nun kasi nakakatakot siya kung iisipin. Pero ang una ko talagang naramdaman ay pagkamangha. Si Mama, mukhang diwata. Tapos mga ilang saglit lang, marahang bumagsak si Mama. Kasabay nun yung pagkawala ng mga alitaptap. Doon ako parang nabalik sa wisyo. Agad kong tinakbo si Mama. Natakot ako nun nung makita kong puro dugo yung hita niya. Kaya agad kong tinawag sila lolo. Itinakbo namin nun si Mama sa kakilala nilang kumadrona. Naging okay naman po si Mama. Ligtas siya, Boss Kira. Pero yung baby daw sa tiyan niya, wala na. Hindi ko matandaan nun na nalungkot o nagluksa si Mama sa pagkawala ng baby niya. Pero si Lolo, lalo na si Lola, mas nakahinga raw ng maluwag. Para daw silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ipinatawag nila ulit yung albularyo. At ang sabi nito, wala na nga raw yung bata sa sinapupunan ni Mama. Kinuha na raw ng engkanto yung anak niya kay Mama. Kaya daw, hindi na din ito gagambalain pa ang mama ko. Pero para makasiguro, ay isasara na rin nito yung portal sa puno ng duhat na siyang dinadaanan nila Kilel. Para daw hindi na sila makapunta pa sa mundo natin. May edad na si Mama ko ngayon. Malapit na siyang magsenyor. Minsan tinatanong-tanong ko siya patungkol sa pangyayaring yon. Pero hindi niya daw malinaw na maalala yung ibang mga nangyari noon. Yung iba nga daw, sa kwento na lang namin niya nalaman. Ganon daw pala yung nangyari. Pero ang hindi niya daw makakalimutan ay nung gabing sinundo ni Kilel yung anak niya. Kitang-kita daw niya yung baby na nilipad ng mga alitaptap at ibinigay kay Kilel. May iniwan daw itong maliit na pulang bag bago umalis at nagpasalamat. Pero hindi niya na alam kung saan napunta yung bag na yon. Kahit ako, hindi ko rin naman nakita yon, Sir Kira. Nakakababa lang isipin. Pero parang kabayaran siguro yon para sa pagbubuntis ni Mama sa anak ng engkantong si Kilel.